So we leave that matter to the Supreme Court. We jump now to the impeachment court. The Senate as the impeachment court. You have already prepared your toga. You have the setup. So, can you give us largely an overview? Kasi before, ang last impeachment trial, since the late C.J. Corona was the one being, there was no Senate President in sitting compared to former President Joseph Estrada when the Supreme Court Chief Justice was co-sitting with the Senate President. How would this now be implemented with the VP? Sa ilalim ng saligang batas, uupo lamang ang Chief Justice bilang presiding officer kapag ka Pangulo ang ini-impeach. Kapag ka ibang impeachable officer kabilang ng Vice President, ang Senate President lamang kung sino man siya, ang uupo, tatayo bilang presiding officer. Walang papel ang Chief Magistrate o Chief Justice ng Korte Suprema sa impeachment proceedings ng Vice President pababa. Kabilang na ang sinumang maestrado ng Korte Suprema, kabilang ng Chief Justice mismo, COMELEC Commissioners, Civil Service Commissioners, Ombudsman at iba pang impeachable officers. Senate President lamang po yun. So it's gonna be all show, one-man show of SP Escudero. How do you foresee yourself handling that case? Nag-aaral ng Rules on Evidence, ng Rules on Criminal and Civil Procedure. Yun ang ginagawa ko ngayong recess. Bagaman abogado ko, mas mabuti nang magsanay muli at patalasin muli yung mga kaalaman kaugnay sa bagay na yan. At yun din ang payong binitiwan ko sa mga miyembro ng Senado. At gayon din ang prosecution panel. Bagaman mga abogado sila, lalo na kung hindi sila abogado, mas magandang magsanay, mag-aral at mag-review muli. Mahaba pa naman yung panahon para makapag-review. And speaking of the House prosecution panel, they sent a letter to you and you already responded to that. We haven't responded to that. Sa media lang. So have you officially responded to the request to start the impeachment process? We will answer it formally. Pero dahil tinanong mo ako verbally, I will respond verbally. Si Congressman Nonoy Libana naman, magkasabay kami sa Kongreso pumasok noon. Hindi na para sa akin ituro sa kanya ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng sesyon at pagkakaroon ng recess. Dahil isa rin ako sa sumulat nung ako'y unang kongresista pa lamang ng rules ng Kamara. Tulad lamang yan ng Senado. Otorisado ang Kamara. Nagka-quadcom, tricom at kung ilang com nga sila na hearing sa House bagaman recess, ganun din kami. Kahit walang sesyon. Walang kinalaman yun sa pwede at hindi namin pwedeng gawin kapag may sesyon. To answer him directly and in advance. Kapag may sesyon ang Senado, doon lamang pwedeng magpresenta sila ng articles of impeachment at doon lamang din pwedeng i-convene ang impeachment court sa pamamagitan ng pagsusumpa ng mga miyembro ng Senado. That can only be done when Congress is in session. Hindi yan pwedeng gawin habang recess. At klaro ang pagkakaiba nung dalawang yon sa pag-conduct ng hearing ng Senado. Hindi na kailangan i-memorize yan, ika nga, at alam na dapat din niya yan. But kung nagkakalikstenik siya, sige, sasagutin namin. In due course, we will answer his letter, although I think he already knows the answer. Siguro pagkakataon din yun para mag-enter sila ng appearance sa Senado, which we welcome. In so many words, you are saying to fellow lawyer, fellow lawmaker, study first your rules, the same way you told Makabayan Black. On page 2 of the very motion they filed, Page 2. they quoted the rules of the Senate that said, after the presentation of the articles of impeachment and once the court is convened, the writ of summons shall be issued. Kinote pa nga nila eh. So ang tanong ko, na-present na ba nila yung articles of impeachment in plenary? Na-convene na ba yung court? Hindi pa naman eh. Hindi pa rin pwede yung writ of summons. Ngayon, kung gusto nila makipagdebate, huling payo na lamang siguro, natutunan ko, bata pa lamang ako, sa kakamadali, minsan lalong nagtatagal. Baka mamaya binibigyan lamang nila ng dagdag na rason at armas ang nasasakdal, ang dinedemanda nila, ang ini-impeach nila para questionin yung proseso sa Korte Suprema. I would rather be more prudent and more closely faithful to what the law provides
than go through these experimental procedures that they would want us to do at this point in time. And these congressmen who are so pressing you so much to start the process are also saying the same things na if you can do your own public hearings like the Quadcom, the Tricom, you can do also with the impeachment. So it cannot be done. It cannot legally be done. Hindi po siya po pwede dahil walang sesyon ang Senado. At yung forthwith na yan, hindi pa ba sila nagsawa dyan? Forthwith was decided upon by U.S. authorities to mean reasonable time, hindi immediately. Forthwith was discussed by the late former Senator Santiago in a debate with the late former Senator Rocco when she said, it does not mean immediately as well, it is to be determined by the circumstances. Forthwith, as experienced by the Senate before, sa kaso ni Chief Justice Corona, 1 linggo pa bago nag-adjourn ng Senado sa kanyang Christmas recess, hindi tinalakay nung December 13, nung final yan, tinalakay January na. Sa kaso ni dating Ombudsman Gutierrez, 1 buong araw pa bago nag-adjourn ng Kongreso ang Senado nung final yan, hindi rin tinalakay, nag-adjourn ng 1.5 buwan, tinalakay nung nag-resume na ang Senado. Itong recess na ito ng Kongreso dahil mag-e-eleksyon, mas mahaba kumpara sa mga dating adjournment ng Senado at ng Kongreso. At ito'y pinagkasundan nung July pa, bago pa naging katang-isip ang impeachment na ito. Walang rason para baguhin namin ito. At bilang huling paalala kay Congressman Libanan, ang nakalagay sa konstitusyon sa Senado ay forthwith na in-interpret nilang immediately. Ang nakalagay sa rules ng Kamara mismo, immediately. Pag-file ng impeachment complaint, dapat immediately i-refer ng Secretary General ng Kamara sa Speaker. Inupuan ng Secretary General ang 2.5 buwan yung 3 impeachment complaint na inihain noong Desyembre pa. Kung yun ang definition nila ng immediately, ba't nagbabago yung definition nila ng forthwith at immediately pagdating sa Senado? Nasabi ko na rin to dati, replay na lang. Haba ng explanation mo, hindi nakaka-capture yung ano. Anyways, they want the sound bite. Short, clear, and sweet. Anyways, you have been tackling these matters naman with your fellow lawmakers without the benefit of the media, your telegraphing or your conversing with them through media. Have you sat down with these people para hindi nag-aaway doon, nagdidebate sa media? Sino ba nagdidebate sa media? Kasi nga, back and forth. Tapos sabi mo, hindi naman lahat nasasabi, inuulit-ulit lang. Nagsalita na kasi kami, humihirit pa. So, okay lang naman. Sasagutin namin. Karapatan naman nila yun. Does this deserve a sit down and talk with each other? No. Because now that a case has been filed, it would be unfair for me or the Senate or anyone from the Senate to sit only with the House. On the part of the legal counsel or representation of the Vice President, they are awaiting the outcome or result of the petition they filed before the Supreme Court, and therefore, it would be more prudent for them not to join any such meetings. So it would be unfair to simply meet with one side and not the other side. Pero I agree with you with your point na you ought to be more prudent and following more faithfully the laws of the land or the rules rather than risk everything just to keep themselves in the media. I mean, those saying those things in media. Anyhow, kumpara natin. Final sa ICC ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Wala namang recess ang ICC. Pero in-schedule nila yung pagdinig ng September. 6 na buwan. Final ng Pebrero. Sabi ko, yung trial magsisimula ng July, pero yung preliminaries, mga pre-trial procedures, gagawin yan sa Hunyo. May recess pa kami nung lagay na yun. You're talking now with the Senate. So kung susuriin mo, reasonable yung panahong yon, hindi kakaiba kumpara sa practice na sinusunod ng iba't ibang korte sa iba't ibang parte ng mundo. May mga nagmamadali nga lang at may mga hindi nagmamadali. Pero ulitin ko, gamitin sana nilang panahon nito para mag-aral. Paghusayan ng ebidensyang ipepresenta nila sa amin dahil hindi kami papayag malamang
na pagpaliban ang panumang panahon para sa kanila sa haba ng panahong ito na binigay namin sa depensa at sa prosekusyon na maghanda sa kasong ito. Tatagalugin din kita, kala mo ha? Nahihirapan na ako sa pag-transcribe. Translate as you write. Para, naiisip mo ba na parang sinasabi mo nga, parang sinasadya nyo bang pahinain tong kaso kay BP? You know very well the rules and yet you keep on insisting your... Sinabi ko na yan. Nagbibigay lamang sila ng dagdag armas, rason at basihan na questionin yung proseso na sinasagawa namin. Hindi ko sila pinapaboran. Hindi ako tutol sa posisyon ni Vice President. Ginagawa ko lang ng tama yung trabaho ko ayon sa nakikita kong tama at naayon sa batas at mga desisyon ng korte. Yun nga sir, ang question ko, do you entertain in your thoughts, in your na itong house na to, dati mga Duterte allies naman yan eh. Alam mo na yung political natin, the next administration, cabinet administration, talagang parang may behind those, there's the motive of really weakening the case. Hindi ko pinag-iisipan at hindi ako nawawala ng tulog para pag-aralan at alamin kung bakit sila gigil na gigil. Hindi ko na pag-aaksayahan ng panahon nyo. Oh. Anyways, I will share to you, kanina nag-browse ako sa social media, na yung latest Pulse Asia survey, which supports my, nasabi ko kanina na panay politika, all of these things. Sinasabi sa Pulse Asia, February, done last week of February, na, here, description of Philippine politics. Sa Pulse Asia survey, it says that the number one, the most popular reply, number one, 37.9% of the respondents say, magulo. Kasi tanong, paano mo isasalarawan ang politika sa ating bansa sa kasalukuyan? Number one answer, magulo, 37.9%. Second, pera-pera lang, corrupt, 17.3%. Awayan, walang pagkakaisa, 10.9%. Dayaan, dugasan, 5.8%. Maayos, 4.2%. Madumi, 3.2%. Dinastiya, elitista, 2.6%. Paasa, pangakuan, 2.6%. Makasarili, 1.7%. Agawan sa pwesto, 1.4%. Mahina ang pamahalaan, 1.4%. Nanumbalik ang kriminalidad, 1.3%. Abusado, gahaman sa posisyon, 1.2%. The last two, patayan, 1.1%. And lastly, mahirap ang pamumuhay, 1%. Parang walang kinalaman sa politika yung iba doon. Yung ibang sagot doon, wala nang kinalaman sa politika. Aristotle defines politics as the art of convincing other people. So kapag sinusubukan natin kumbinsin ang ibang tao na maniwala sa pinaniniwalaan natin, then we are engaging in politics. Kapag hindi sumasang-ayon yung kinukumbinsin natin, then magkakaroon kayo ng palitan ng pananaw, tagisan ng talino, at sigawan pa siguro o away. Sa totoo lang, sa karanasan ko rin sa larangan ng politika, kailanman hindi naman naging maayos at hindi magulo ang politika. Pero wag kayong mag-alala, hindi naman tayo nag-iisa. Mas malayong magulo pa ang politika sa ibang bansa. Halimbawa na lamang sa Estados Unidos kumpara dito sa Pilipinas. Pero ang mahalaga, sa kabila ng anumang kaguluhang sinasabi nila, sa kabila ng anumang away at pangayan na sinasabi kaugnay ng politika, ang importante hindi tayo nagsasakitan, hindi tayo nagkakapisikalan, at hindi umaabot sa puntong lumalabag tayo sa batas, masunod lamang ang ating gusto. There is a constitutionally protected right to petition government for the redress of grievances, which is protected. Pwede tayo magreklamo hanggang gusto natin at tinanais natin sa ating pamahalaan, basta't hindi tayo nagkakasakitan, wala tayong inaapekto ang ibang tao, hindi tayo lumalabag sa batas, at tumutupad tayo sa ating alituntunin at tungkulin bilang miyembro ng lipunan. Okay. Pero iba doon nangyayari sa politics like patayan. And speaking of politics, we will have more of ongoing na nga eh. More of it on March 28 when the local campaign starts. Sa kasaysayan ng Pilipinas, kung susuriin nyo, mula nung inamyendahan yung batas na nagsasabing pwedeng mag-substitute ng kandidato hanggang tanghalian ng election day. Mula nung pinasayon, malaki ang binaba ng insidente ng patayan kaugnay ng politika. Dahil pwedeng palitan
hanggang noon of election day. Mm. So hindi mo ikakapanalo kung patayin mo yung katunggali mo. Baka magka-sympathy vote pa at lalo ka pang matalo. Necropolitics. Yung simpleng amendment ng batas na yon nagdulot ng malaki at malawak na kapayapaan sa totoo lang sa ating bansa kaugnay ng eleksyon at politika dito. And automated na tayo. Maliban sa automated. So, in other words, mula noon of election day na walang substitution hanggang proclamation lang, kailangan mo maging ligtas. Kasi pag may nangyari sa'yo sa pagitan ng noon of election day, 12:01, at bago ka maproklama, hindi ka na pwede masubstitute. Yeah. So, na mabilis ang eleksyon na automated, yung panahong yon umikli pa lalo. So, mas lalong naging maraming ligtas kaugnay sa init ng politika at halalan. Sir, mababalik tayo sa impeachment ha. Kasi yung 12 new senators, the half of the, sabi mo mag-study. Paano ngayon yan? Yung 12 new, klaro mo na kung tama yung naiintindihan ko. Kasi sabi mo, when you resume on June 2, you will decide whether to convene as impeachment court or not. Kasi given the fact na may 12 new senators and if the election is ando naman, ano ang pinaka-most likely mangyayari, sir? Most likely, i-approve yung rules. Most likely, ko-convene yung impeachment court. Most likely, i-issue na yung summons bago pa matapos ang 19th Congress. Pero dahil may pre-trial procedures at merong period to answer ang nasasakdal at ang prosecution, magsagutan sila. Ang trial will most likely commence after the 20th Congress convenes on July 28. So malamang magsimula yan ng July 29 o 30 dahil ang 28, alam naman natin. So, paano yung, pwede silang mag-study from yung mga bagong... Mahaba pa naman yung panon. Okay. At karamihan naman ng mga namamayagpag sa survey ngayon ay maliban sa 2 o 3 yata, ay datihan ng miyembro ng Kongreso at Senado. Yes.